Yan mga kapatid, manunod na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa SMNI News, DZAR 1026 News. Palakpakan po natin yan. Tax record ni BP Sara, hindi sapat na ebidensya sa explained wealth. Grabe, no? Alam nyo naman yung mga taga-kabila, di ba? Ang namimintang sila, tapos wala naman silang ipinapakitang matitibay na ebidensya. Ngayon, yung tax naman ngayon ang gusto nilang. Tignan nyo kung talagang totoo na may kasalanan si Bibi Sara, dapat po magbigay sila ng ebidensya. Hindi po yung pinabubukas nila yung tax. Di ba? Hindi. Ewan ko sa mga taga-kabila, hindi ko na alam mga kapatid kung anong pwedeng reaksyon natin sa kanila. Pero ang masasabi ko lang talaga ay nyeng! Wala na, nauubusan na po sila ng mga ebidensya kasi ganun po talaga kapag walang kasalanan, mahihirapan po sila. Biruin mo, halos nagsama-sama na yung mga tae-tae. Pero mga kapatid, tignan nyo naman, nananatili pa rin pong buo ang ating BP Sara. Di ba? Pilit po nilang pinapabagsak pero nga. Okay, pakinggan po natin si Harry Roque dito mga kapatid, no? SMNI News, here we go. Kung ang paratang ay mayroong unexplained wealth, sa akin, irrelevant immaterial ang tax records kasi hindi mo naman malalaman kung talagang nangurakot yung isang tao sa pamamagitan lamang ng halaga ng buwis na kanyang binayad. Yun naman pala bakit yun ang hinahanap nila? Nagbayad naman ng buwis. Nasa tamang proseso naman pala pero yun ang gusto nilang tignan. Bakit pinipilit nilang buksan yun? Wala na ba silang may pakitang ebidensya? Diba? Yan po yung unang punto. Kinakailangan talaga magkaroon muna ng ebidensya na nangurakot yung taong gobyerno bago mo sabihin na yung mga tax records niya ay relevant. Dahil kung siya'y nangurakot, dapat mas malaki yung tax na binayad niya. Pero hanggang wala kang ebidensya ng pangungurakot, irrelevant, immaterial yung mga tax records. Yes. Dito naman po sa magiging oral argument next week, no, kung hihingin ba yung mga resibo, no, yung sa BIR box, no, relevant pa ba ito, attorney? Matutukoy ba sa mga resibo kung merong unexplained wealth o baka bahagi lang ito ng fishing expedition? Fishing expedition na naman yung mangyayari. Kumbaga maghahanap na naman po sila, baka may mapulot sila doon. Sa totoo lang, wala na talaga silang maipakita. Doon po dapat kung tutuusin, yung pinakabubuhayin dapat dyan, yung sinasabi nilang confidential fund. Putya, anong nauna? Yung pagbabanta. Kasi yun yung sa tingin nilang parang malakas Diba? Ayaw ngang ipanood yung 2 hours Gusto po nila yung chinap-chap lang para magmukhang masama si Bibi Sara. Diba? Kasi wala naman silang kopya nito. Pwede ba yan sa korte na doon ka pa mangangalap ng ebidensya o maituturing na ba itong ebidensya considering wala nga silang pagkakaalam kung anong laman noon, nagbabayad nga ng tax, bakit pa iisipin na yan ay mali yung mga unexplained wealth, attorney? Parang ganito rin ang pagkakaintindi ko. Kurakot yan si Bibi Sara, kurakot yan. May ebidensya ka. Buksan ang tax. Tangina talaga, men. Wala talaga itong mga taga-kabila, no? Again, ang kasagutan ko ay definition ko ng evidence. Ito yung mga pamamaraan para mapatunayan ang mga paratang sa hukuman. Kung ang paratang ay mayroong unexplained wealth, sa akin, irrelevant immaterial ang tax records kasi hindi mo naman malalaman kung talagang nangurakot yung isang tao sa pamamagitan lamang ng halaga ng buwis na kanyang binayad. Yan po yung unang punto. Kinakailangan talaga magkaroon muna ng ebidensya na nangurakot yung taong gobyerno. Kasi parang maghahanap pa sila doon, ito. Pucha, ibig sabihin hindi mo pa alam kung mayroon talagang kurakot doon sa ginawa. Dapat kung talagang inaakusahan mo na, may sarili ka ng ebidensya. Ito, isampal sa mukha nyo. Ganun sana. Alam nyo ang pinakamatitibay na ebidensya? Nando doon sa 18 Marines. May inaakusa silang mga tao. May inaakusahan sila. Pero nando doon ng mga matitibay na ebidensya na ayaw pong ituloy ang Blue Ribbon. Yun dapat ang pinakamalakas na ebidensya na ayaw nilang ipagpatuloy. Nakatutok na tuloy sa impeachment
itong impeachment na to, kung tutuusin, hindi naman po mawawala ang kurakot kapag ka pinabagsak nila si BP Sara. Para nyo lang binigyan ng malaking daanan itong mga nangungurakot pag natanggal palalo itong si BP Sara. Tandaan nyo yan. Masakit ang katotohanan para sa mga taga-kabila. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Kung mo sabihin na yung mga tax records niya ay relevant. Dahil kung siya'y nangurakot, dapat mas malaki yung tax na binayad niya. Pero hanggang wala kang ebidensya ng pangungurakot, irrelevant, immaterial yung mga tax records. At yan ang dahilan. Parang gusto pa nilang maglabas ng ebidensya. Si BP Sara. Hoy, kurakot ka. O, ano ebidensya mo? Ikaw maglabas ng ebidensya. Grabe, ano? Parang gano'n ang pagkakunawa ko. Kung bakit sinasabi ng batas na hindi talaga dapat isinasa publiko yan. In fact, ang tingin ko kung tama ang aking rekoleksyon nung nangyari sa impeachment ni Chief Justice Corona, hindi lang hukuman ang dapat magbigay ng otoridad para yan ay maisa publiko, kinakailangan mismo ang presidente magbigay ng ganyang otoridad. Kung hindi ako nagkakamali sa rekoleksyon ko. No? Kasi ang nangyari doon, yung mga SALN at saka mga bank accounts na ilabas ni Ombudsman Conchita Morales. Pero yung mga tax records na ilabas lamang with the permission of then President Noynoy Aquino. Oh. Pero yung sinasabi po na pati yung hindi pa siya impeachable official, isinasama po sa hinihiling ng mga dokumento, pwede ba yon? Or dapat during during nung siya ay impeachable official, during sa kanyang pagiging vice presidente? Kasi ano ba, ang hinihingi nilang kabuuan mula pa nung nabubuhay si BP Sara. Yung mayor pa, gano'n, hanggang sa... Ewan ko lang Parang malaking kagaguhan na talaga itong ginagawa ng mga taga-kabila. Well, ang theoretical answer, siyempre, ang impeachment ay para panagutin lamang ang isang opisyal para sa mga gawain niya habang siya ay opisyal na kung saan siya ay pilit na pinagtatanggal. No? So anything na ginawa bago siya maging vice president, irrelevant and immaterial. Kaya nga sabi ko kanina, yung sinabi ni... So ibig sabihin wala talaga silang matitibay na mga ebidensya? Kailangan pa nilang si tax? Ano ba to? Ay, kintab lang pala. Sorry. Kala ko tulad na kay Luisito eh. Kintab lang. Hello. Kintab lang kintab. Tuloy. Akala ko naglo-Luisito na ako eh. Kintab lang pala sa ilaw, ano? The pinatay yung presiding ilaw. officer, yung ruling niya na miski testigo na hindi nabanggit sa complaint Madilim, o hindi napasaloob Basta sa natin. kahit anong impeachment complaint ay po pwedeng ihain. Kasi kung ganyan ang maging patakaran niya, hindi talaga matatapos itong impeachment na ito. Ayun. Sabihin na natin pwedeng gawin yan. Sabihin na natin in 90 days at 1 hearing per day at 3 days per week. Pucha lagi siya, naabutin talaga ng ilang buwan to. Aabutin. To it, makikita natin napakadami niyan. Kasi ang time sa 10 naku, hindi ko alam kasi yung aking math no, mahina ako sa math, no, pero that's 90 witnesses na ipipresenta mo. 90 witnesses? Malamang pag lahat yun kinulang, magdadagdag pa sila. Halimbawa, 90 na lahat, pero ampaw pa rin yung mga ebidensya. Malamang magdadagdag na naman yan ng mga ebidensya. Hanggang sa mata... Biruin mo, baka makarating na tayo ng 2028, tuloy-tuloy pa rin yung impeachment, ano? Dagdag ng dagdag yan, ano? Itigil na nila yan, wala nang kwenta yan. Sayang lang, di ba? Ako, nangihinayang po ako dahil ang dami pa talagang dapat asikasuhin sa Pilipinas. Pucha, yung pinaka-importanting ginawa nila, waling-waling talaga eh. Waling-waling. National orchid, kininginan yan. Grabe, napakatalino. At iba pa, baka magpapagawa pa kayo ng mga iba. Baka baguhin nyo na rin pambansang hero. Talaga naman, no? Kawawa mga kababayan natin pagka ganito. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo na may kasamang reaction video katulad ng mga ganito, huwag nyo pong kalimutan mag-like sa ating video, mag-subscribe na po. Maraming salamat sa inyong panonood. Nagpapasalamat po pala ulit ako kay Ma'am Christine. Gawin kaya natin Christina, no? Christinaski. Wow. Ma'am, maraming salamat po. Napaka-the best nyo po, no? Talagang kahit paano ginaganahan po tayo sa pagtatanggol kasi hindi tayo bayad katulad ng mga taga-kabila, mga bayag. Peace.
Salamat po, salamat. Nandiyan po ang ating GCash nasa description. Thank you very much.